Pinupuna ng ilang motorista ang mga plastic barrier na humahati sa private lane at bus lane sa EDSA. Imbes daw kasi na makatulong, mas nakakasagabal pa raw ang mga ito sa daloy ng traffic. Lalo't madali lang daw ang mga itong tangayin ng hangin at baha tuwing umuulan. Depensa naman ng MMDA, pansamantala lang ang mga ito at papalitan ng mas matibay na konkreto sa mga susunod na linggo. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, para maibsan ang matinding traffic sa araw-araw, karaniwan tanawin na marahil sa EDSA yung mga plastic barrier na hindi lang daw pandisiplina sa mga motorista, kundi panghalina na rin daw sa kanila na sa halip na gamitin nila yung kanilang mga sasakyan ay sumakay na lang sila ng mga bus. Pero ilang linggo matapos ang pagpapatupad nito, epektibo nga ba mga ito? Ang mga plastic barrier na ito na ginamit noong Nobyembre sa pagdating ng mga VIP para sa APEC Summit, siyang ginagamit ngayon sa ilang kalsada gaya sa EDSA para hatiin ang buhos ng mga pribadong sasakyan at mga bus. Hindi naman natin talaga kailangan maglagay ng physical barrier kung talagang sumusunod lang ang ating mga kababayan. Kasi sa ibang bansa, guhit lang okay na eh. Pero sabi ng isang netizen, imbis na makatulong, tila nakasasama pa raw ito. Sa post ni Robert Yatco, pinunan niya ang tila hindi raw matibay na plastic barrier sa EDSA. Madali raw itong natatangay ng hangin at kahit daw pinupuno ng tubig ang mga ito, paano naman daw kung biglang bumaha sa EDSA at magpalutang-lutang ang mga ito? Aminado ang MMDA, hindi raw talaga ito pangkalsada lalo't bukod sa mas malambot kaysa konkreto, natutuyo rin daw agad ang tubig na ipinupuno rito dahil ninanakaw ang mga takip. Pero paglilinaw ng MMDA, pansamantala lang talaga ang mga plastic barrier sa EDSA. Ang original talagang plano, lagyan na ng permanenteng barrier ang bus lane sa EDSA. Ang sabi doon sa TWG, huwag mo nyo munang i-pull out kasi meantime na ginagawa pa ng DPWH yung kanilang mga concrete dividers, pansamantala, ilagay muna natin yung inyong mga plastic barrier na sa ganun ay makita na natin yung magiging effect, yung epekto. Kasi yung plastic barrier, madaling ilagay, madaling tanggalin. Para sa ilang motoristang nakausap namin, maganda naman daw ang naidudulot ng barrier sa trapiko pero kahit sila, meron ding puna. Ayaw ko ng barrier eh. Masyado malaki. Mga barumbadong bus driver talagang hindi sumusunod. Sila lang ang kwan. Tsaka yung mga barumbadong mga private din, nagsasamantala. Habang tinatapos pa raw ang ibang mga infrastructure project tulad ng Skyway at MRT, sinadya raw talaga ng MMDA na pabilisin ang lane ng mga bus para mahikayat ang mga motoristang mag-commute na lang kaysa magdala ng sariling sasakyan. Ayon sa MMDA, kinakasa na raw na palitan ng mga plastic barrier ng konkreto sa mga susunod na linggo. Siguro kung makita natin in the long run na habang may bakod is disiplinado na. Kunyari, tumagal ng panahon na disiplina na talaga, na kapag bus dito ka, kapag private dito ka, pwede naman siguro natin tanggalin. At Jessica, bukas daw ay nakatakdang makipagpulong ng MMDA kasama na ng DPWH at iba pa mga ahensya ng gobyerno na saklaw nitong technical working group sa traffic management para pag-usapan yung plano na gawing permanente na nga itong mga concrete barriers sa EDSA, Jessica. Dano, effective ba? Naging effective ba itong mga barrier na ito? Bumilis ba yung daloy ng traffic? Parang napuwersa kasi ang mga tao to observe yung lane discipline. Ano? Kaya lang nakatulong ba ito dun sa pagpapabilis ng daloy ng traffic? Jessica, it depends on which perspective you're taking. Halimbawa, you're taking the perspective ng mga motorista, parang ang lumalabas kasi dito sa mga plastic barrier na ito ay hinati mo. Limitado na nga yung lanes ng EDSA, on average 5. Ginawa mong 3 para dun sa mga pribadong motorista, sinabayan mo pa ng rush hour at sinabayan mo pa ng mga bagong acquisition na sasakyan. So ang magiging resulta talaga ay mabigat ang daloy ng trapiko, bumigat ang daloy ng trapiko. Yan ay kung sa perspective ng motorista. Kung sa perspective naman ng mass transport, kasi nga nalibre na yung 2 lane para dun sa mga bus, mas mabilis yung biyahe ng mga bus mula dun sa kanilang pinanggalingan hanggang dun sa kanilang huling terminal. At balikan lang din natin, no, isa rin ito dun sa mga purpose ng MMDA kung bakit nila ito ginawa para mahikayat yung mga motorista na imbis na dalhin yung kanilang mga sasakyan, mag-bus na lang. Jessica. So good for the buses or for public transport, pero bad for yung mga private car owners kasi yung kinain nung mga concrete nung mga barrier na ito na espasyo.
Oo, Jessica, tama yan. Ang dahil nga isa ito dun sa kanila mga gustong gawin, no? Dahil lagi namang sinasabi, no, ng mga urban planner, ng ibang mga opisyal ng gobyerno na ang tanging layo, ang gusto talaga nila mangyari, no, para maibsan yung mabigat na daloy ng trapiko, ang punot dulo naman ng pag-aayos nito ay yung pag-aayos ng mass transport system. Ang sabi sa atin ng MMDA, gustuin man daw kasi nilang ayusin ang MRT at pabilisin yung construction ng ibang mga infrastructure projects tulad ng Skyway. Taon talaga ang bibilangin para magawa ito. So yung isa daw dun sa mga pinakamadali nilang magagawan ng paraan ay yung mga bus. At ngayon nga daw, sinasabi nga nila dun sa mga point-to-point buses, lumaki daw ang ridership ng mga pasahero doon at ilan daw dun sa mga nakausap nila, dati daw nagkokotse pero ngayon ginagamit na lang daw yung mga bus, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.